Ay, si ano na lang. Sino ba ngayon? Ako, di ba? Kasi akin po. Ayan, sa mapagpalang araw po sa lahat ng naririto po. Tayo po ay dadako na po sa ating gawain ngayong araw na ito. Tinatawagan ko po ang lahat na nasa labas na bumalik na po dito sa loob para ating pong simulan na po ang ating gawain. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po ang bawat isa at tayo po ay naririto upang mapurihin natin ating Diyos, upang mabigyan natin ng pasasalamat. At ito'y araw ng Panginoon, araw ng ating pagsamba. Sabi po dito sa Hebrew 13 verse 8, sabi po ay, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Si Jesus ay kahapon, ngayon, at bukas. Kaya wala pong dahilan na para tayo ay hindi po marito upang sambahin ng Diyos. Kaya ng Diyos, mula pa noon hanggang ngayon ay nagpapatuloy sa kanyang gawain, sa kanyang kabutihan. Kaya pangunahan po tayo ng ating tagapagpawid, sumbangin ko upang pangunahan ng ating pagsamba. Ayan, hallelujah, inanyang ko po na tumayo po ang lahat upang purihin at awitan ang ating Panginoon sa umagang ito.
pong awitan ng 1,000 hallelujah. Hallelujah. Ating pong damdamin ang presensya ng Panginoon sa umaga na ito. Jesus. Let's walk up to worship. Was glory taught the stars to shine. For creation long to offer to see. But this joy is mine because of Hallelujah. With 1,000 hallelujah, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujah, 1,000 more. Sing pa. Who else would die for our redemption? Was resurrection Messiah rise? The risen time and not to sing of all you done. But I have eternity to try with 1,000 hallelujah. With 1,000 hallelujah, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujah, 1,000 more. Praise the Lord. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven, praise. For he rose, now he reigns. We will sing forever praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven praise. For he rose, now he reigns. We will sing forever with 1,000 hallelujah. With 1,000 hallelujah, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujah, 1,000 more. 1,000 hallelujah, 1,000 more. 1,000 hallelujah, 1,000 more. Tayo po'y manalangin, Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Itinataas ka namin, Panginoon, at pinapanginoon. Maraming salamat, Panginoon, na kami ay muling mong itinipon, Panginoon, upang sabihin, pakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan, kaligtasan, sa araw-araw, Panginoon. At sa wala pa po nandito, Panginoon, kayo po ang mag-ingat sa kanila, Panginoon, sa kanilang sasakyan, Panginoon. At kung sila po ay naglalakad, Panginoon, kayo po ang mag-ingat sa kanila, Panginoon. At sa
hindi po magsisima pa kayo, Panginoon. Kayo po ay magpalala sa kanya, Panginoon, na kayo po priority po, Panginoon, ngayong araw, Panginoon. At kayo po ang manguna sa araw na ito, Panginoon, sa isipin, Panginoon. Sa bawat awit, Panginoon, ay maramdaman po namin, Panginoon, ang inyong presensya, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, sa aming pastora, Panginoon, i-guide niyo po silang Panginoon. I-guide niyo siya, Panginoon, at maintindihan po namin. At isa puso't isip po namin, Panginoon, ang bawat inyong mga salita at gawa, Panginoon. At ingatan niyo po kami sa bawat araw, Panginoon, at patawarin po kami sa aming mga sal. Ito po ang aming salamat. Dalangin sa Tanay Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah! Ayan! God is good! And all the time, hallelujah! Inayaan ako po ng magpamayan, pati ang bawat isa, at pagbigay ng ngiti sa kanilang mga lagi. Hallelujah! At ipapagawin ng ating Panginoon! Hallelujah! Okay, sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kaintindihin pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko puno ng sigla. Sa iyo ay aawit ng pagpuri pagsamba. Okay, sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kaintindihin pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko buwang sigla. Sa iyo ay aawit ng pagpuri pagsamba. Lord, are you good at your mercy and you last forever? Lord, are you good at your mercy and you last forever? Before from every nation and tribe, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Lord, you good at, Lord, are you good at your mercy and you are forever. Hallelujah. Lord, are you good at your mercy and you are forever. People from every nation and tribe, from generation to generation.
Pinasasalamatan po natin ang Panginoon at tingnan po natin ang kanyang presensya sa oras na ito. Hallelujah. Yes, Jesus. Sa bawat tandang ng buhay, sa aking kahinaan, sa bawat loob at panalangin, di mo ako iiwan. Jesus, ika'y nariyan, itataas ang ating mga kamay sa Diyos na nabati sa atin na tunay. Ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Isang pag sa bawat tanong ng buhay, suliranin di maintindihan. Salita mo kang hawakan, na hindi mo ako iiwan. Jesus, ika'y nariyan, itataas ang ating mga kamay sa Diyos na nabati na sa atin na tunay. Ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, itataas ang ating mga kamay sa Diyos na nabati na sa atin na tunay. Ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko, dinanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko, dinanais ko ikaw. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko, dinanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko, dinanais ko itataas ang aking mga kamay sa Diyos na nabati na sa atin na tunay. Ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, itataas
Huli. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko. Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, Walang sasambahin, paligid man ay madilim na kahit may suliranin man, laging kang awitan, ikaw naman. Kahit kailan di ka nagkulang, pinaya mo sa akin lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, ibig mo pag-iisipan. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim na kahit may suliranin man, laging kang awitan, ikaw naman. Kahit kailan di ka nagkulang, pinaya mo sa akin laging lahat. Ibig mo sa akin walang hanggan, ibig mo kahit kailan di ka nagkulang, pinaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, ibig mo Panginoon, dakila ka, tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ka sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay narito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, pinaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, ibig mo inibig mo inibig mo Hallelujah, ating pagpatungan natin Panginoon. Hello. Talagang
napakasarap po magpuri sa Panginoon lalo nakapokus po tayo sa mga awitin. Napakaganda po nung huling mensahe, sabi doon ay sa awit, inibig mo ako noon pa man. Ngayon nga po ay dako po tayo sa testimony. Alam ko po na tayo ay mayroong testimony dahil araw-araw tayo ay mayroong biyaya matatanggap. Maging ang fresh air ay blessing ng Panginoon. Bago ko po pagpuksan ng testimony ay nais kong ulitin yung verse kanina sa Hebreo 13 verse 8. Sabi po dito ay Pagod ka? Inom ng tubig. Inom ng tubig. kung sino si Kristo noon ay siya rin ngayon at magpakailanman. Tayo ka tayo. Kaya sabi sa huling kanta ay inibig mo ako noon pa man. At yung unang kanta po ay A Thousand's Hallelujah. Kaya para sa akin po, kaya naikanta yung A Thousand's Hallelujah, libo-libong pasasalamat dahil ang Diyos ay noon pa man ay inibig na tayo, noon pa man ay ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng biyaya at kabutihan, maging ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya sa umagang po ito ay payo po natin yung kabutihan ng Panginoon. Tubig pa? Ngayon din po sa Diyos pong pagpapor. Nagmaga sa atin yan. Nagsalamatan po ang Panginoon sa pag-ingat sa atin sa kalakasan. At yung sa awit natin, nalala ko, nung pinapasalamatan natin ang Panginoon sa isip yung ating yung kahit kailan talaga hindi nagkulang ang Panginoon sa atin, sa pagbiaya niya, kahit naman pa man na ang ating merienda lang ay kamote or paringkoy, no? Ay biyaya yun ng Panginoon. Kaya pasasalamatan natin yun. Kaya nalala ko nung, kaya yung kung atin ang ano na, talaga ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay mula noon hanggang ngayon. Kasi andyan lagi siya para sa atin, ang mga biyaya niya, hindi na nagkulang sa atin. Kahit yung kulang natin noon ay galing sa ilog, no? Uy, biyaya ko ng Panginoon, kalakasan sa aking katawan. Kaya po rin ang Diyos nung ang biyaya niya, mula noon hanggang ngayon ay talagang pinapalaman niya sa atin ang kanyang ang blessing niya sa amin, sa atin na pang-araw-araw na buhay. Kaya pinapasalamatan ko rin ang Panginoon sa biyaya niya rin na talaga rin na pinapanalangin ko talaga kasi yung blessing ng gobyerno sa atin, pinapasalamatan ko yung sa Panginoon dahil kahit paano nabigyan din kami tungkol sa mga ano ba noon, nasirang mga palay, ano mapa, kaya praise Lord. Kasi kung daw na ano ba ako na napupos na lagi, may mga biyaya sila. Kaya sa tagal ako noon, nagsaka at nag-apply sa mga insurance na yan, ngayon lang ako nakatanggap. Kaya puri ng Diyos na sa hindi ano niya, hindi ng aking mga panalangin na ako makatanggap din ako na blessing na galing sa gobyerno. Kaya puri ng Diyos sa buhay ko na pinasalamatan pa Panginoon sa kalakasan, sa buhay. Kaya sabi ko, halos 2 linggo, hindi na ako nakapag-church dito. Kaya sabi ko, huwag na ako doon. Sabi ko, magsimba ko sabi ko daw po. Sa akin kasi daw kulang ang buhay natin.
natin kung hindi tayo makapag-input sa Panginoon natin, hindi tayo share ng mga biyaya na natanggap natin, no? Kaya tayo ay, kung may edad na ang pinapasalamatan ko talaga sa Panginoon, yung kalakasan, yung health na importante talaga sa atin. Kaya puri ng Diyos, sumagan. Pasalamat sa Panginoon sa biyaya. Kailan kaya ako makakananggap ng biyaya nito? Ang biyaya na buwi na ako sa kakain ng biyaya. Salamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya. Ang pag-ibig hindi lamang February 14, kundi araw-araw. At John 3:16, ngayon na lamang ang pag-ibig ng Panginoon sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang. Kaya tayo ngayon ay buhay na buhay. Dahil sa mga buhay niyo, dahil sa mga pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos na hindi kumukupas noon, ngayon, magpakailan. So, yun ang pinapasalamatan ko sa Panginoon. Noon, di ako kinakabahan magsalita. Ngayon, kumakatok, yung aking at ako'y lumulukso ang puso ko dahil excited ako magsalita. At ngayon, kailangan ko rin makatanggap ng biyaya mula sa gobyerno. Noon, hindi ako makatanggap. Nawa ngayon, ang mga livelihood ay aking rin matatanggap. Yun po ang aking pinapanalangin at pinapasalamatan sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Maraming salamat po sa nag-testimony. Ngayon po ay katulangin ko po yung magbabasa ng scripture reading. Ayan. Buksan po natin ang ating mga aklat sa unang Korinto 13 verse 13. Samantala, nanatili ang taong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Marami pong salamat sa salita ng Diyos at inaniyahan ko po si Pastor Neng sa harapan upang ibahagi po ang salita ng Diyos ngayong umaga. Amen! Okay, atin pong kamustahin ang bawat puso ng bawat isa. Sabihin niyo po sa katabi, kamusta ang puso mo? Pagod na ba? Hindi pa. Okay, huwag mapagod ang puso. Pag ang puso ay napagod, patay. Kaya kailangan ang puso ay laging sagana, magmahal. Okay, amen. So, tayo po muna manalangin. Panginoon, ang mga pangyayari sa lahat, muli sa umagang ito ay tinataas ka namin. Salamat po, Panginoon, sa buhay na meron kami, na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat muli, Panginoon, sa isang opportunity, Panginoon, na ikaw po ay aming magbigay ng kapulhan sa araw na ito, Lord God. Tunay nga, O Diyos, na pinupuri ka namin at dinadakila ka namin. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na narito ngayon at pinili, Panginoon, na purihin po at kilalanin sa Panginoon sa umagang ito, Lord God. Muli, Panginoon, aming pong dinadulog, Panginoon, sa inyo ang aming mga sarili. Nawa maging karapat dapat po kami, Panginoon, sa pagtanggap ng iyong mga salita at maintindihan po namin ito, God, na ito, Panginoon, kung gaano kahalaga, Panginoon, ang pisikal na pagkain, Lord. Mas lang higit, Panginoon, ang pagkain spiritual namin sapagkat ito, Panginoon, ay mananatili hanggang sa wakas.
Lord God, muli, samahan mo po kami at nawa mga salitang iyong makakayag sa umagang nito ay magilakas po namin sa aming pong pamumuhay bilang mga anak. Minsan na Panginoon, iniaalay po namin sa iyo ang araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, hindi po tayo magpapaka... At ang oras natin ay tumatakbo kahit na hindi nahabol. Ang oras ay umaalis kahit na hindi pinaalis. Okay. Ang dami kong Bible sa harapan dito Tatlo. Okay, so kahapon po ay maraming mga nakapula. Tama? Sa daan ng San Jose, kung saan ka pumunta, may mga pula. No? May mga, ang tao ay abala sa pagbili ng bulaklak. Nakatanggap ba kayo ng bulaklak? Nakatanggap ng chocolate? Ako, ang sabi ng asawa ko kagabi, Mama, hintayin mo ako ha, 8 o'clock tara sa Arubes kain tayo. Uy, alis 11 na. Wala pa rin. Nakatulog na ako lahat. Wala yung pangakong pakain sa Aroma Beach. Alas 2 na nakadating. Kalaga naman. So wala na. Walang bulaklak, walang chocolate, walang pakain. Okay. Pero ang puso ay patuloy pa rin buhay. Amen! Okay. Umiibig pa rin. Okay, so hanggang ito, tayo po ay dumako sa salita ng Diyos. Ako pula, pag pumatak na po, Miyerkules, Webes, kinakabahan na po ako Lord, ano naman ang revelation mo sa akin, ano po nais mo pangayag. Okay, so umagang ito po ang aking natagpuan. 1 Corinthians, akma sa panahon ngayon, araw ng mga puso. 1 Corinthians 13:13, batahin po natin lahat. Samantala na natili ang tatlong ito. Una, ang pananampalataya, pangalawa, ang pag-asa, pangatlo, ang pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa tatlong ito ay ang pag-ibig. Tingnan po natin. Okay. So, pinakamagkatanto po ito, the greatest of all. Sa 1 Corinthians 13:13. Bakit nga ba may Valentine? Alam niyo ba kung bakit may Valentine? Bakit kayo nagsaselebrate ng Valentine? Alam niyo ba? Ay yung mga kadalagahan. Teko, Abi, alam mo ba kung anong Valentine? Araw lang ng mga puso. Tinagalog mo lang Ano ba ang Valentine's? Celebrate ng Valentine's pero hindi natin. Sige, ang makakapagsabi kung anong Valentine's, bibigyan ko ng 100. Sino anong Valentine? Basta pero wala na, nakakasagot ano ba Valentine? Kung yung sasabihin na araw lang ang puso, dahil tinaghalog nyo lang yun. Okay, ano? 16. Okay. Iyon ang Valentine. As a Christian. Pero ang tanong ko, ano ang Valentine? Yung history ng Valentine, bakit ba natin ito i-celebrate? Bakit ba ito sineselebrate ng mga tao? At ang mga Krisyano ba ay qualified mag-celebrate ng Valentine? Hindi. Oo, hindi. Hindi. Sagot nga, oo. Hindi. Taas ang kamay para malaman natin. Hindi. O, sino hindi? Ang mga Krisyano ba ay dapat mag-celebrate ng Valentine? Hindi. One lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ibig sabihin, ang lahat ng hindi, tumaas ng kamay, ibig sabihin, dapat i-celebrate ang Valentine. Kung hindi ka mag-celebrate, talo kayo nagsabi hindi. Okay. Ang tanong ko po, ang mga Krisyano ba ay dapat mag-celebrate ang Valentine? Hindi. Sagot nila hindi. Yung mga matam na, sabi hindi. As a Christian, tingnan natin bilang Christian, tingnan natin, talakayin po natin yun. Okay. Kasi ito po yung ano ngayon ito yung highlight. Okay. So, sasabihin ko po sa inyo ang history ng Valentine. According, ay mahirap natin celebrate and celebrate, hindi natin naiintindihan kung anong sineselebrate natin. Okay. Ano bang Valentine? Okay? Ang Valentine, according sa history, ang Valentine dito nagmula.
ang Valentine's is a pagan word. Ano ba mga pagano? Ito yung mga taong panahon ng Roma. Ito yung mga tao na mahilig gumawa ng mga iniidolo nila. Or gumawa ng yung sinasamba nila. Ito yung mga pagano na walang Diyos. Kundi ang kinakilala, bawa. Naalala ko nga, di ba, one time, sinwento ko ata sa inyo, sa plaza ko, mayroong isang nagbawa-bawa doon sa plaza. Yung babae ba yun? Babae lang. Ayun lang. Ano yun? Liberation Day, parang babae, okay? May one time nakita ko, may mga bulak-bulak kasi doon, nakita ko, worship niya. Once, ang worship ko kasi, ang paraan ng pag-worship ay pagdipa. Pananalangin at pagtan, pagpupunan. Tapos, another day, may nakita naman ako isang lalaki, humarap doon sa puno doon sa malapit sa pasalubong center ng photo. Nakita ko lalaki. Wino-worship niya yung puno. So, imagine mo, no, gano'n yung kanyang paniniwala. So, ganito pa yung mga pagan. Yung nilikha ng Diyos, yun yung kanyang wino-worship. Okay. Mga pagano gawa at practice. So, kung babasahin yung history, ang Valentine's po ay nanggaling doon. Hindi pa Valentine's ang tawag. Okay. Pero ito ay practices ng mga pagano. Ang ginagawa po nila, kumuha po sila ng kambing, ng aso, at inaalay nila yun sa Diyos. Okay. Diyos na hindi, yung Diyos na may likha ng universe, hindi ko alam kung may Diyos. But, pinukuha nila ang aso at ang kambing, iaalay nila yung papatali nila. Pagkatapos, yung mga babae nandoon at hahagupitin nila yun. Hahagupitin para sa fertilization. Para daw yung babae maging fertile. Yun ang practices nila. Okay, ganun po nagsimula ang Valentine. Dumating ang panahon sa Roma, dumating ang panahon, ganun ang practices nung dumating ang panahon, mayroong isang pari na pinatay. At bakit siya pinatay? Dahil ang panahon na yon, wala si Pastor Kali, nalala ko sa history. Dahil ng panahon na yon, ang parang emperor ay si Claudio the third or the second. Then, meron po siyang batas na ang mga sundalo ay hindi pwedeng mag-asawa. Dahil kapag nag-asawa daw mga sundalo, ay hadlang sa kanilang pagiging sundalo. Siyempre nga naman, di ba? May babalikan silang asawa, hindi silang mga anak. Kaya ang batas ni Emperor ay walang mag-aasawang sundalo. Okay? Pero that time practice ng pagan nyo na hinahugupit yung babae. No? Mula sa inalay na, balat na inalay na aso at kambing. Hinahugupit. Kahit nabasahin na nilampas. Tapos, yung pare na ito, ay ikinasal niya yung sundalo. Bawal na bawal yun kay Emperor Claudio. Ikinasal niya. Kaya nung ikinasal niya, nalaman ni Emperor Claudio na ito ay ikinasal. Kaya ang ginawa niya, ito ay kanyang pinahuli at ipinakulong. Yan, si Father. Okay, nung makulong na, meron doong guard na ang anak ay bulag. Okay? Habang nakakulong siya, hindi pa siya na-execute para patayin. Habang nakakulong siya, yung bata na anak ng guardian na bulag, ay napagaling niya. Dumating na time na siya ay gumaling. Nahil yung kanyang mata. Nakakita muli yung bata. So, from that letter, gumawa ang sulat si Father na nasa loob. Bago siya patayin, gumawa siya ng letter at sa huli nakalagay, from your Valentine. Kasi si Father is the Valentine ang pangalan niya. Okay? So, doon sa dulo ng sulat ni Father, kasi gumalang yung bata habang nandun siya sa kulungan. Nakalagay doon, from your Valentine. Nakalagay. Yung Valentine na yung pare na naging tumulong sa kanya para mapagaling. Kaya, nung time na yun na pinatay na siya,
ginawa ng Roman Catholic na pangalanan itong naging banal na yung namatay, Saint Valentine. Kaya yung practice ng pagan na divert doon sa ginawa ni Father at tinanggal na yung practices na yon, i-divert ni Father na ginawa itong Saint Valentine. Kaya nagkaroon to at dumating ang panahon, babagay nasala, naging Valentine hanggang sa panahon natin ngayon. Yun ang naging simula. But the origin niyan is that is a pagan word. So ang tanong, ang mga Kristyano ba'y dapat mag-practice ng Valentine? O, sagot ng makamatang talaga. Hindi. Okay. Patotoo lang, talagang dapat hindi. Kasi that is pagan word, that originated niyan. Kaya ang mga Kristyano dapat hindi bumabanggit ng Valentine. Pero dahil kumbaga, sinasala yung mga tradition na ginagawa, dapat pala pinahagupit ang babae pala dyan, nag-aalay pala tayo dapat ng aso or kambing, tapos yung balat na yung pangahagupit for fertilization. Nawala na yun hanggang sa dumating si Saint Valentine at hanggang sa panahon natin ngayon. Pero bakit nga ba hindi? Kasi that is a pagan word. Kaya ngayon, dahil sa panahon natin ay tumatagal, parang dinivert to, tinatag na nila itong Heart Day. Para hindi na masama si Valentine, si Saint Valentine. Hindi na ma-practice pa yung mga pagan word at saka yung si Saint Valentine. Hindi maging hero si Saint Valentine. Kaya ngayon, ginagawa Heart Day. Kaya ang Kristyano pag gumanggit, hindi sinasabing Valentine. Happy Valentine. Happy Heart Day. O kaya, Happy Friendship Day. O, di ba? Para maging twist. So, sinasabi naman ni Jubit kanina, kasi tayo mga Kristyano, idinadivert natin itong araw na ito para sa pag-ibig na binigay ng Panginoon. Kaya pumapasok si John 3:16. Dahil ang tunay na pag-ibig ay yung pag-ibig na binigay ng Panginoon. Amen? Okay. So, kung may mga Kristyano, ano sabihin Happy Valentine? Kasi alam niyo nang galing doon na. So sabi natin, Happy Heart Day. O, social na konti. Baka sabihin na, napaka-kid-joy naman itong mga Kristyano na to. Para Valentine lang eh. Okay. Pero ngayon alam niyo na ang pinanggalingan ng Valentine. Okay. So, huwag tayo masyadong magpaka-emote doon sa ano na yun. Pero alam natin na dinadivert natin yan sa pag-ibig ng Panginoon. Okay, yan ang patalastas. Oh. Then, dito na po tayo. Okay, dito po sa topic natin ngayon, sa paksa natin ngayon, the greatest of all. Okay, ang church po ng Corinto, sapagkat ang ating verse ay 1 Corinthians 13:13, ang church po ng Corinto ay puno-puno ng mga spiritual gifts. Ano ba ang mga spiritual gifts? Ito po yung speaking tongues. Sino po nakaranas ng speaking tongues? May nakaranas na pa tayong speaking tongues? At may nakaranas na speaking tongues sa inyo? Yung sa salita ng ibang wika? Okay. Sa church ng Corinto, ito po ay nangyayari. Mga speaking tongues. Prophecy. May mga churches kasi na talagang pinapractice to. Pero ang Bethany, dahil ang Bethany ay galing sa Evangelical Missionary Church, galing sa evangelical, may pagka-solemn, may hindi na practice to. Pero they believe in the Holy Spirit. Hindi nga lang na-practice ang tongue. Okay. Ang church ng Corinto din ay punong-puno ng prophecy. Punong-puno ng kaalaman. So, ganun kagaling ang church ng Corinto. Okay. So, ang mga believers sa panahon na to, ng church ng Corinto ay humahangang-hanga sa mga palataya na magaling mag-dance, magaling mag-prophecy, at punong-puno ng karunungan. So talagang yung church nila ay boom na boom doon. At ang bawat isa ay talagang hanga-hanga doon ang member ay gano'n. Pero ito rin po naging daan kung bakit ang church ng Corinto ay punong-puno. Sumibol, punong-puno ng pride, punong-puno ng corruption, punong-puno ng division. Nagkanya-kanya. Okay. Kung saan sila'y saganang-sagana, sa tongue, sa prophecy, sa kaalaman, ganun din, sumibol. Dahil doon, sumibol ang pride, sumibol ang corruption, sumibol ang division. So, pwede palang malagyari sa church, no?
na magkaroon ng mga division. Okay, meron silang mga gifts, pero mayroong division. Meron pala, pwede palang mangyari. So, sabi naman ni Pablo, hindi siya kontra. Hindi siya kontra doon sa hindi siya kontra doon sa prophecy. Sabi, mabuti yan. Hindi siya kontra doon sa magagaling na tao. Hindi siya kontra doon. Okay. Dahil ang gift ay isang tulong sa church upang ito ay lumago. Pero ang sinasabi po niya rito, mahigit na mas mahalaga sa mga ito. Sa buhay ng isang Kristyano, mayroong mas higit na mahalaga sa buhay ng isang Kristyano. Ito po ay may mga bagay pong lumilipas, pero ito po ang nananatili. Sabi po sa ating text, hope, love, faith, and love. Yung tatlo po na yan ay napakahalaga sa church. At meron po niya ng Korinto. Okay? Napakahalaga itong tatlo na ito, faith, hope, and love sa church. Dapat nakita ito sa church. Sabi ni Pablo. Okay. Itong mga bagay na ito ay napakahalaga at dapat manatili sa iglesia. But, sabi ni Apostol Pablo, meron pong mas greatest sa tatlo na yan. Okay. Nirank niya. At ang lumabas na pinakahigit. Nanatili yun dapat makita yun. Pero mas dapat subitaw ay ang pinakadakila yung pag-ibig. Okay? Kaya pala siguro may heart day, no? Kasi pinakadakila ang pag-ibig. Okay. So, the greatest of all is love. Sabi niya, mahalaga ang faith, mahalaga ang hope, pero mas mahalaga ang love. Sapagkat, sabi niya, ito ang mga pundasyon na dapat bumuo sa buhay ng isang mananampalataya. Sa anumang season o sitwasyon ng buhay natin. Sabi ni Pablo, meron ka nito, may palampalataya ka, may pag-asa ka. Ngunit ang dapat bumuo sa tatlong yan ay ang pag-ibig. Kumbaga, i-cover siya ng love. May faith ka, may hope ka, but cover siya ng love. Sapagkat, sabi niya, ito ang bumubuo sa bawat buhay ng mga palataya sa kahit anong season o kahit anong sitwasyon ng buhay natin. Number one po, pananampalataya na sa Diyos lang nagtitiwala. Okay, marami ba ang pananampalataya na hindi sa Diyos nagtitiwala? Posible. Okay. Maraming sitwasyon na mayroon silang tiwala, may pananampalataya, pero hindi sa Diyos. Okay? Minsan may mga church, nasa church lang sila trusted. Ang Muslim, huwag mong kakantiin si Muhammad. Delikado ko doon. Kumakantin ka mo sa salita ng hindi laban kay Muhammad. Si Muhammad ay isang tao. Pero kapag kinantin mo si Muhammad, ay lagot ka, may kalalagyan ka. Kapag sa kanila, si Muhammad ay banal. Okay. Sa Iglesia ni Cristo, ganun din. No? Parang yung kanilang iglesia ay pinaka-best sa lahat. So, hindi mo pwedeng kantiin si Manalo. At lagot ka. Okay. So, minsan may mga pananampalataya na hindi sa Diyos nakabase. Pero tayo, sa una po, na dapat na mangyari sa atin, pananampalataya natin dapat ay nakabase sa Diyos. Faith that trusts God. So, sa kabuuan pa ng sulat ni Pablo, ang pananampalataya at hindi lang isang mental agreement. Pananampalataya hindi lang isang agreement mental sa kaisipan, kundi isang tuloy-tuloy na pagtitiwala sa Diyos. So, ang pananampalataya na nais ibigay o nais sabihin ni Pablo sa atin sa tatlong bagay na ito na sinabi niya dapat manatili, ang pananampalataya daw po natin ay dapat tuloy-tuloy sa pagtitiwala sa Diyos. Amen. Dapat daw po ay tuloy-tuloy yung pananampalataya na nagtitiwala sa Diyos. At ito ay nakaugat sa bawat karakter at mga pangako ng Diyos. Hindi sa sarili nating kakayahan at o spiritual kalagayan. Okay, dapat ito po nakaugat sa ating mga karakter. Yung pananampalataya na sinasabi niya ni Pablo. Okay? Dapat una, tuloy-tuloy at dapat nakaugat sa karakter
at sa mga pangako ng Diyos. Hindi po siya isang spiritual na performance. Ang faith ay ang patuloy na paglapit sa Diyos na siya ang humahawak at nagpapanatili sa kanyang mga anak. Parang lubid po. Nasa Diyos ang isang lubid, hawak-hawak niya, at nasa iyo ang isang lubid. No? Ganon dapat ang ating kalagayan na nagtitiwala ng tuloy-tuloy. Hawak ng Diyos yung isang lubid at hawak mo yung dulo ng isang lubid. Na kapag bumitaw ka dyan, ma-disconnect ka. At pag bitawan ka ng Diyos, madi-disconnect ka. At pag naputol na yan, madi-disconnect ka. So, ang nais ng Panginoon ay tuloy-tuloy na pangampalataya. Patuloy na paglapit sa Diyos na siyang mahawak, no, sa bawat sa kabilang tali at ikaw upang manatili yung iyong relasyon sa Kanya. So, tuloy-tuloy na pangampalataya. Pangalawa po ay ito. Okay? Ang pangalawa po ay pag-asa na nakatingin sa hinaharap o sa mga susunod na pangyayari. Hope that looks forward. No? Yung ating pangampalataya ay nakatingin doon sa mangyayari. Okay? Yun po ang pangalawa na nais ibigay ni Pablo sa atin. Ang hope daw po, ang pag-asa ay hindi wishful, yung hindi kahilingan. No, hindi kahilingan ng ating kaisipan. Ang hope ay hindi isang kahilingan ng ating kaisipan o wishful, kundi matibay na pagtitiwala o kumpiyansa sa pinaharap na plano ng Diyos. Kung ba may tiwala, may kumpiyansa tayo, may confidence tayo doon sa hope na ibinibigay ng Panginoon upang patuloy na sumunod sa Diyos kahit nahihirapan. Okay? Yun, hope na sinasabi ng Panginoon. Kahit nahirap ka, dahil nakatingin ka doon sa gagawin ng Panginoon, tuloy ka lang. Okay? Tuloy ka lang sumunod. Dahil alam mo na ang pag-asa ng ibinibigay ng Panginoon sa iyo ay totoo. Okay? Upang patuloy na sumunod sa Diyos kahit nahihirapan dahil katuparan ito ng pangako ng Diyos lalo na sa pagbabalik niya. Okay, ano ba ang ating hope? Ano ba ang ating pag-asa? Hindi sa mundong itong ating pag-asa, kundi doon sa kabila nito ng buhay. Yun po yung pag-asa natin. Kaya nga po nanatili tayo dito. Kaya pinagsusumikapan natin ng ating buhay na palapit sa Diyos. Bakit? Dahil meron tayong pag-asang tinitingnan na ang Diyos ay babalik para kunin tayo. Para yung ating paniniwala at pangampalataya sa Kanya ay maging lubusan dahil sa pag-asa. Hindi sa pag-asa sa sa San Jose. Kundi pag-asang ibinibigay ng Panginoon. Ang pag-asang makasama natin siya ng pangwalang hanggan. Kaya kapatid, kung ngayon pa lang hihinto ka, ay sigurado hindi mo mararating nung ipinangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Kaya sabi niya, tuloy-tuloy ang pangampalataya mo. Tuloy-tuloy. Sapagkat may kumpiyansa tayo na yung pangako ng Panginoon na kanyang muling pagbabalik ay mangyayari. Amen? Okay. So, alam natin na sa kanyang muling pagbabalik ay, di ba, yung mensahe natin sa mga patay, ang sabi natin ay, uunahin ng Diyos na bubuhayin ang kanyang mga anak na nanampalataya sa Kanya. Okay? At tayong mga nanampalataya na hindi naabutan ng kamatayan ay dadalhin sa alapaap at sabay-sabay tayong pasalubong sa Panginoon. Yun yung pag-asa natin na ang Diyos na ating sinasampalatayan ay muling babalik at kukunin niya tayo. Amen? So, hindi tayo naririto na walang kapag-asa. Hindi tayo nagpapakapagod, hindi tayo nagsasakripisyo na magkaroon ng maayos na pamumuhay na walang pag-asa. Ngunit may pag-asa ito sapagkat ang Diyos natin sinasamba ay buhay. At alam ko natin yan. Nung nabuhay ang Panginoon sa Kristo, hindi lang isa ang nakakita, kundi marami
ang kanyang mga apostol at 500 katao pa na naka-witness ng kanyang pag-akyat. Kaya totoo na ang Diyos ay muling nabuhay at siya'y muling babalik. Parang sa pag-aaral lang yan, mga kapatid. Ang pag-aaral sa ka ba nakatanaw? Of course, doon sa nakatuga ka. Parang pinipicture mo someday, nakatuga ka. Wow! Nakadamit ako ng black, nakatuga. Diba yun ang pangarap natin kaya nag-aaral kayo? Yung tinitingnan nyo ay yung graduation day. Na one day, kakayo ka doon, na one day, aakyat ka doon at bibigyan ka ng diploma. Yun ang iyong inaasahan. At tayo mga magulang, ganun din eh. Yun din ang ating inaasahan sa mga anak natin. Na sila'y makatapos, na sila'y makatanggap ng diploma. Okay. So kahit mahirap, nagpapatuloy upang makamit yung diploma yun, yung graduation day. Sapagkat yung pangako doon ay pag nagkatapos ka, ay magkakaroon ka ng magandang buhay. Sapagkat ngayon, kahit janitor, ay kinakalang graduate siya ng college. Diba? So, yun. Kaya kayo mga kabataan, napupursigi kayong makatapos dahil nakatanaw kayo doon sa diploma na inyong makakamit. At yun ang pag-asa nyo. Makatapos lang ako, tutulungan ko si tatay, si nanay. Kaso nung makatapos, nag-asawa. Nakatulong ba? Nakatulong pa rin. Nabawasan ng gastos. Ay, hindi pa rin. Kasi andun ang apo. O, diba? Sari-sari. Pero ito, ang point ko po dito, tayo po ay nakatuon doon sa bagay na makalangit na ibibigay ng Panginoon sa atin. At yun po ang ating pag-asa. Amen! Paghawakan po natin yung pag-asa na yun na sinasabi ng Panginoon na kanyang pangako. Pangatlo po, at ito po ako magtatapos. Pangatlo po na sinabi dyan sa ating pag-usapan ay pag-ibig. Ang pag-ibig daw po dapat ay walang katapusan. Love that never ends. Ang pag-ibig po dapat ay hindi natatapos. Hindi napuputol. Kundi ito ay walang katapusan. Okay, may pagtatalo po eh. Sabi, sino ba dapat ang mahalin mo ng totoo? Ibig sabihin, bigyan ibanding mo, mahalin mo. Ang anak o asawa? Sino sa anak? Sino sa asawa? Abi, sumagot kayo, parang wala akong kausap ha. Sino sa anak? Sino dapat yung kabanding lagi? Yung parang pagbuhusan niya ng pagmamahal. Anak o asawa? Sino sa asawa? Taas ang kamay. Mag-3. Patunayan mo na yan. Pakainin mo ako. Okay. Sino naman sa anak? Ay, iba dyan. Kaya naman sumagot. Parang mas maraming ito sa anak. Alam mo po, nagtago to eh. Pero alam mo ito, dapat po ang asawa niyo. Dapat ang asawa niyo ang pinaglalaanan niyo ng maraming oras at maraming attention. Bakit? Dahil ang mga anak niyo, mag-aasawa yan. Iiwan kayo. Tingnan si nanay. Kadami-dami anak ni nanay, sino sa tabi niya? Wala. Di ba? Lahat ay nagkaroon ng pamilya. Lahat ay Sino? Kaso nga lang, nauna na si tatay sa langit eh. Pero sabihin, ang pinag-uusapan nila din, sino ang mas nabibigyan ng panahon at pansin? Dapat pala asawa, hindi anak. Kasi, ngayon pa lang, mag-boyfriend na. Minsan ayaw nang sumama. Tara doon, ayaw nang sumama sa'yo anak mo, di ba? Okay, wala pa yung boyfriend, wala pa yung pamilya. Pero pag dumating ang panahon, ang mga anak mo ay aalis sa tabi mo. Aalis. Sino may iwan? Kayong dalawa, mag-asawa. Kayong dalawa ang maghahain na ng pagkain. Kayong dalawa ang maghahawakan ng kamay. Maghihimusta na kasi nirarayuman na. At the end of the day, di ba? Sino ang huling magkakatinginan? Kayong mag-asawa pa rin. Dapat daw talaga ang asawa ang mas binibigyan ng attention kaysa sa mga anak. Mahal natin ang mga anak natin, oo. Pero dapat ang asawa ang mas
napapriority. Ang mas, kumbaga, sa level, ang mas angat, dahil na sa iyo, yung mga kasama mo habang buhay. Hindi ka iiwanan. Kaso, may mga pangyayari sa buhay na iniiwan, no? So, ano naman, ilang porsyento lang naman yun. Pero tayo mga Kristyano, dapat daw po ganon. Kasi yung mga anak natin ay iiwan tayo someday. Okay, wala nang may iwan sa'yo. Kundi kayong dalawa na magtitingin na. Amen? Kaya panalo ang asawa. Agree? Vicky? Tamo anak eh. Sabi ni Vicky kasi anak eh. Asawa, Vicky. Okay. Sige. Okay. So, sa 1 Corinthians 13:13, ang tinuro ni Paul dyan ay pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. At ang mananatili at ang greatest sa lahat ay ang pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig ang sentro ng lahat. At ito rin ang dahilan kung bakit ang Diyos ay naparito. Dahil sa pag-ibig. Ito yung binanggit kanina ni Ibe. No? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, upang sino mo sa mga palataya sa ayaw mapahamak, hindi magkaroon ng buhay ng hanggan. Ito po ang sentro ng lahat. Kung bakit yung faith, yung hope ay bumalot sa love. Sapagkat ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay. Okay? Because of love. Okay. So, kaya ito po ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Sapagkat ito ay nagre-represent o reflection ng ginawa ng Panginoon sa cross ng Calvario. Kaya nga ang Valentine's ngayon, itinutwist natin sa love of God. Upang maintindihan ng tao. Hindi love ng makatao, kundi love ng Panginoon dapat ang manatili. Ilang klase bang pag-ibig, mga kapatid? Ilang klase bang pag-ibig? 3. Alam niyo ba tatlong pag-ibig? Joy, alam mo tatlong pag-ibig? May 3 pag-ibig. Okay? Ang unang pag-ibig ay agape. What is the meaning of agape? Ang agape po ay unconditional love, sacrificial love, God's-like love. Ito yung ibinigay ng Panginoon na pag-ibig sa atin. Okay? Agape. Unconditional sacrifice love. At ito rin ang gusto makita ng Panginoon sa atin, ang agape love. Na marunong tayo magsakripisyo, marunong tayo, ang pag-ibig natin sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating kapatid ay unconditional. Walang kondisyon. O, bigyan mo sa akin ang lahat ng salary mo para paghainan ka ng pagkain, di ba? Hindi ganon. Kundi sabi doon, unconditional love. Itong nais ng Panginoon makita sa atin. Pangalawa, ang klase ng pag-ibig ay yung Philea. Sa Greek kasi ito, Greek word. Okay, na ibig sabihin ito po yung friendship na pakikipagkaibigan. Brotherly love, yung Phileo. Okay? At ang pangatlo po ay eros. Ito yung eros na romantic, o yung opposite. Male and female. Ito yung at mag-asawa. Ito po yung eros. Okay? But, God, ang nais ng Panginoon na establish natin sa church na to at sa lahat ng kanyang mga anak ay ang agape love. That is the unconditional love. Sacrificial love. Okay? Yan ang gusto makita ng Panginoon. Okay na? Number 3 na ako, no? Okay. So, yung pong pag-ibig na ito, sinasabi ng Panginoon, ito po yung reflection ng Lord sa kanyang ginawa para sa atin. Isa po itong likas na katangian ng Panginoon, yung ibigin tayo kahit na tayo ay hindi kaibig-ibig. Okay, so Church ng Corinto, ang kailangan nila ay ang pag-ibig. No, sapagkat dahil sa kawalan ng pag-ibig, nag-ugat pa ang problema. Dahil sila po ay nagtatangis, nagpag-prophecy, pero ang problema, wala pong pag-ibig. Parang naging performance na lang ang naging performance na lang ang prophecy, at wala yung pag-ibig o walang pagmamahal sa ministeryo ang nangyari. Kaya, hindi po sukatan ng isang church yung gifted ka sa marami. Ngunit wala ka ng mga pagmamahal. Ang sukatan po rito ay ng isang pagiging maturity Christian mo ay yung Christ-like love. Yung meron kang agape love. Okay? Meron kang Christ-like na pag-ibig. So ano ba mga dapat natin gawin? Upang yung hope, yung faith, na ang bumalot sa Kanya ay ang love, ano po mga dapat natin gawin upang manatili ito sa atin? Pangalauna po ay
trust God continually. Piliin daw po natin magtiwala sa Diyos. Piliin natin magtiwala sa Diyos. Kahit nasa gitna po tayo ng mga pressure, ng mga problema, piliin po natin magtiwala sa Diyos. Kahit na minsan hindi natin maintindihan, piliin po natin magtiwala sa Diyos. Sapagkat siya may hawak ng buhay natin at siya may hawak ng ating hinaharap. Okay. Hindi ito galing sa ating sariling kalakasan. Pangalawa po ay na dapat natin gawin upang manatili ay mamuhay ng may walang hanggang pag-asa. Love with eternal hope. No? Mamuhay tayo, live. Mamuhay tayo ng walang hanggang, na mayroong walang hanggang pag-asa. Ibig sabihin, lagi natin i-eternal. Yung mga pang-walang hanggang bagay ang lagi natin ilagay sa ating isipan. Hindi mga panandalian lang. Ang nakakatakot po sa panahon natin ngayon, ang tao po ay masyadong madaling maakit ng kanyang mga nakikita sa mundong ito. Kaya minsan, minsan nilang nakakalimutan ng Diyos. Makakita lang ng mga bagay na nakasarap sa mata, kakalimutan ng Diyos. Makakita lang ng mga bagay na masarap sa pakiramdam, uunahin yun bago ang Diyos. Yun po ang nagiging problema. Kaya sabi niya dito, tayo po'y mamuhay na nakatingin doon sa mga panlangit na bagay na eternal. Dapat yun po. No? Kapag nahihirapan na tayo, discourage na tayo, nakaramdam tayo ng discouragement, may mga delay sa ating mga requests, alalahanin po natin yung mga kwento ng Diyos doon sa eternal na buhay. No? Alalahanin po natin. Sigurado po, kapag lagi po natin inaalala ang Panginoon, sa panahon na tayo po na-discourage, no? Sigurado may patutunguhan po ang nagtitiwala at umaasa at umiibig ng tapat sa Diyos. Amen? Amen. Meron po tayong patutunguhan. Siguradong patutunguhan kapag tayo po nagtitiwala, umaasa, umiibig ng tapat sa ating Panginoon. Pangatlo po, dapat natin gawin, piliin ang umibig araw-araw. Yes. Hindi ko alam kung kakayanin nila to. Choose love daily. Piliin po natin ang magmahal araw-araw. Sa bahay, sa church, sa workplace, at sa ministry. Okay. Kaya ang sabi po, ang lahat ng bagay na ginagawa natin sa Panginoon, kung hindi kaloob, kung hindi sumasakot sa pag-ibig, nawawalang kaburuhan. So, piliin po natin magmahal sa salita at sa gawa. Hindi lang sa salita, kundi lakipan ng gawa. Kaya pag sinabi mong i-date mo siya, Johnny, si Ma'am Rose, gawin mo. Okay. Kayo lang. Hindi dapat kasama si Kim at saka si Tuto. Dapat kayo lang. Minsan, ito nakakalimutan ng mag-asawa. Kahit asawa ko, nakakalimutan na to eh. O kahit nakatabi niya ako, hindi niya ako mayaya, kakain na lang mag-isa. At ganun din ako, makain ako mag-isa. Vice versa. Okay. Choose to love, no? Pili natin magmahal sa ating tahanan, sa ating iglesia, sa ating workplace, sa ating ministry. Dahil ito po, yun, no? May katakit na hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Dahil ito ang pinaka-malinaw na ebidensya ng tunay na pananampalataya. Okay? Ang pagmamahal. Ito po ang tunay na ebidensya ng pananampalataya at pag-asa ay ang pagmamahal. Evidence pala ito. Okay. Sabi nga po dun sa verse ay hindi ko lang po mahanap eh. Hindi ko nagkakaroon ng memory gap. Love conquers all. Diba? Tama ba ako? Love conquers na kung compare doon ang pag-lahat ang basay. parang merong disagree na sinabi ko na yun. Love conquers all. No? Ang pag-ibig daw ay nakukonquer ang lahat. Kahit na yan ay hindi ka ibig-ibig, naiibig daw. Okay? Because of God's love. Dahil kung sa sariling pag-ibig lang natin, ay, ambot lang sa imo. Bayaan talaga kita. No? Pero dahil sa God's love,
Sorry mga kapatid, tayo mga born again Christian eh, kaya wala tayong magawa. Kung unbeliever ka lang, ay bahala ka sa buhay mo. Pero kasi Christian tayo, kaya sinabi yung love conquers all dahil sa pag-ibig ng Diyos. Dahil kung hindi pag-ibig ng Diyos ang hindi mo kaya magpatawad. Okay? Hindi mo kayang unawain. Hindi mo kayang kalimutan. Hindi madali na masaktan ka. Pero ano gagawin natin? Love conquers all because of God's love. Amen? Kaya yung mga hindi ka ibig-ibig dyan, ibigay nyo na ha. Okay. Sabi ng Panginoon, God's love eh. Okay, so 1 Corinthians, faith, hope, and love, lahat ng ito po ay mananatili sa buhay ng isang mga Pilipino. Pero, ang love po, ang pinaka-high sa lahat. Okay? Tandaan po natin yan. Dahil kung may pagpapalataya ka at may hope ka, kapag hindi yan binalog ng pag-ibig, hindi mo yan mararating. Okay? Balutin natin ang pag-ibig, yung ating hope at ng ating pananampalataya. Sapagkat ang faith, ang love, ang humuhubog at nagbibigay ng tamang ekspresyon sa ating faith at hope bilang taong nabubuhay para kay Kristo. Amen? Siya po yung humuhubog. Siya po yung humuhubog sa faith natin. Siya po yung humuhubog sa ating pananampalataya dahil sa love ng Diyos. Amen? So mga kapatid, may mga bagay talaga na hindi ka ibig-ibig, pero sabi ng Panginoon, pag-aralan kayong mahalin. Kasi yung tao. Kaya bakit maraming artistang naghihiwalay? Dahil pagkatapos ng kanilang kasal, nalaman niya yung asawa niya ay humihilig pala ng malakas. Hindi niya kayang tanggapin. Hindi pala yung naabot ng kanyang pagmamahal. Kaya yung ginawa niya, hiwalay. Diba? Meron naman, hindi ko alam sa yung story, sister tayo. Dahil ang asawa niya, pag nagbukas ng toothpaste, dapat dito sa puwet eh. Ay asawa niya, laging doon sa may ulo lang, nag-puspet ng toothpaste. Na dahil doon, hindi naabot ng kanyang pag-ibig, hiwalay. See? Hindi na-conquer ng love. Hiwalay. Okay? Okay lang mag-asawa na noong binata, hindi mo talaga makaringgan ng kahit ano sa puwet. Pero na mag-asawa kayo, tatalokpong pa yan, saka ilalabas. O, di ba? Dahil doon, hiwalay. Kasi hindi naabot ng pag-ibig. Pero but love conquers all, kaya mong tanggapin ang lahat. Amen? Tayo na madalangin. Panginoon, minsan pa, salamat po sa katakilangan ng pag-ibig. Sapat lahat ng bagay po na nangyayari sa buhay namin ngayon, O God, hindi po namin kaya, hindi po namin kakayanin sapagkat kami may mga limitasyon. Ngunit yung pag-ibig na nais mong makita sa aming Panginoon ay walang limitasyon. Gusto mo, Panginoon, ay maging sacrificial ito, maging unconditional, Panginoon, yung pag-ibig na ibinibigay namin sa aming kapwa, Panginoon. At tunay na, O Diyos, na itong mga katangian na ito, Panginoon, ay nais mong makikita sa iglesia nito. Na kung mayroon mga kami pananampalataya, mayroon po kami po, dapat mabalot, mahubog ito, Panginoon, ng pagmamahal. Sapagkat yung pagmamahal ay pinakita mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, ay walang higit, makatangi-tangi, Panginoon. Kaya, O God, muli, iniwan po namin sa inyo, O God, ang bawat puso ng bawat isa, naway manatili, Panginoon, yung pagmamahal na galing sa inyo. Upang makayanan po namin lahat ng pressure, lahat po ng sitwasyon, lahat po ng pangyayari na darating sa buhay namin, ito po yung makonquer ng pag-ibig na nagagaling sa inyo. Ama, without you, Lord, wala kayong magagawa. Kaya samahan mo kami sa aming pong buhay, Kristiyano, Ama, at putali mo kami tulungan sa mga bagay na dapat namin gawin, ang dapat namin sabihin, dapat namin i-action. Purihin ka po sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ibigay ng Biblia sa Ikalawang Korinto, Kabanata 9, versikulo 7. Ang bawat isa ay dapat ibigay ayon sa sarili pa siya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ang nagbibigay ng siya.
Bago po tayo magbigay ng ating offering ay nais ko po ipalala na kung ano po ba ang tunay na diwa na pabibigay. Madalas po isip po natin na ang offering po ay tungkol lang po sa pera o pangailangan po ng simbahan. Pero ayon po sa Biblia, ang pagbibigay din po ay ito po isang act of worship. Sinabi po sa ikalawang Korinto na ang pagbibigay daw po ay mahal na po ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Bakit daw po? Dahil po ang masaya ang pagbibigay ay nagpapakita po ng ating tiwala sa Kanya. Ito po ay pagkilala ng lahat ay meron tayo. Ang ating trabaho, malakasan at kapala ay galing po sa Kanya. Kapag nagpabalik po tayo sa Panginoon, hindi po ito kabawasan sa atin. Alam ko na ng Diyos na ang nagbibigay na bini ay siya rin pong pagpalawin po sa atin. Kaya ngayon, ihanda po ating puso sa pagbibigay. At huwag po tayong magbigay ng dapat po sa ating kalooban at magbigay po tayo na ayon po sa ating salamat sa kabutihan ng Diyos. Kaya po tawagan ang music team para po sa pagbibigay. Ayan, naiya ko po na tumayo po ang lahat upang ihanda ang ating mga sarili sa pagbibigay sa Panginoon. I don't seek fame. All I need is to believe in your name. I don't seek treasures that soon will be gone, but you died for me once, and I know this is true. So with all of my life, I'm living for you, Lord. Here's my offering. It's more than just this song I sing. It's my life, and when I take upon the day, say because of grace, oh Lord, here's my offering. I laid it down and you raise me up. With your love and peace and hope, I won't give up. All my tomorrow are safe in your hands, but you died for me once, and I know this is true. So with all my life, I'm living for you, Lord. Here's my offering. It's more than just this song I sing. It's my life, and when I take upon the day, you say because of grace, oh Lord, here's my offering. Manalangin po tayo, Amang Diyos, Manang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, marami pong salamat sa mga taong nagbigay. Panginoon, patuloy mo pong i-bless, Panginoon, ng mga taong patuloy na pusang loob na nagbibigay. Panginoon, ganoon na din po, i-bless mo din po yung mga taong hindi nakapagbigay. Panginoon, patuloy na bigyan mo sila ng kapulihan, Panginoon. Patuloy na i-bless sila sa araw-araw, Panginoon. Ikaw ang siyang maging sentro ng kanilang mga buhay, Lord God. Marami pong salamat sa araw na ito, Panginoon. Sa iyo po lamang itinataas ang papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Dadako na po tayo sa announcement. Sunday School, 9:30 a.m. Sunday service, 10 a.m. Prayer meeting po tuwing Wednesday, 6 p.m. and youth fellowship, Ray Rizal, Saturday, 5 p.m. Ano po may karakter? Okay, so last time na may schedule pa tayo, no? Prayer meeting, dahil po kasi
Ang prayer meeting po ay napakahalaga. Backbone po. Bakit ba tayo may backbone dito? Para tayo may makalakad. Napakahalaga po. Pag nasira po ang backbone natin, hindi po tayo makakalakad. Di ba? So, ang pananalangin po ay isang backbone ng church. So, kununtiin po namin to, pero dahil hindi po namin nakakasama marami sa inyo sa pananalangin, kaya gumawa po kami ng desisyon ng mga nananalangin regularly na ang pananalangin ay dito, i-alternate namin. Dahil ayaw ko pong maalis sa utak ninyo na dapat ang pananalangin ko kasi sama-sama. No? Hindi ko nakakalimutan na ginagawa yan sa iglesia. Okay? Yung pananalangin sa tahanan, nangyayari lang po ito sa mga panahon na ang mga Kristyano ay pinipersecute. No? Yung hinahabol para patayin, nilagibate mo kayo. Pangkaraniwan po ito sa Saudi. Pero dito sa Pilipinas, hindi po yan applicable. Pero dahil hindi po kayo nakakadalo, na-alternate po namin yan. So, may mga date, at may mga speaker na dyan. May mga speaker. Ito ay mga mag-i-exhort ng Word of God. So, pwedeng ginagawa po namin ito style Bible study para mayroong hindi naman style preaching ang mangyayari. May mga location po. So, February 18, si Lina, ang lugar ay kala Daisy! Yay! Kahit hindi pa alam may Daisy, oo na yan. February 25, kala Joy, na Lynn. Ano yan? February 25, si Joy pala ang speaker dito sa church. Okay, March 44, si Jelly ang mag-exhort. Kina Lorna dadalhin ang panalangin. Okay lang, Lorna? Kaya kumain ka na, baka kami dumatay. Dahil pag di ka pa kumain, pag dumatay, kasama kami sa hapagkainan. Okay, March 11, si Natalie. Ako natutuwa kay Chuck. First time ko narinig mag-pray. Yes! Haba pa. Okay, March, si Natalie ang mag-word dito sa church. Okay. March 18, si Nanay Conchit. Kala Marin Tessie. Wala sa rito, no? Oo na yan. Okay? Si Michael sa March 25. Kasi dito sa church. Juben, sa bahay nila Johnny. Bakit? Luberos na lang yan. Johnny Luberos. Okay, April pa yan. Okay, si Vir, dito sa church. Sa April 8, April 15, si Beth Reyno. Doon siya na Joy. Sa bahay nila Joy. Padalhin. April 2 dito sa church. So, ako na pala yun dito sa church. So, yan po. Yun yung mga regular na natin. Kaya, dadalhin po namin doon para makasama po namin kayo sa panalangin. Amen po ba? Agree? Agree. Agree na yan. Dahil para yan sa Panginoon. And then, may mga schedule na ba, men, women, ang plano natin? Schedule nyo na. Amen. Men, huwag patulog-tulog dyan, men. Anong gagawin? Hindi pwede sa salita. Kailangan na kasamang gawa. Okay. Sana bago matapos ang April, nakaplansya na lahat yung dapat yung gawin. Okay? Para may mangyari. Ang mga young people, nakita ko na kanina kahapon. Meron na silang mga ginagawa. Yung mga, hindi pa yung highlight ng kanilang activities. Yun lang ay parang mga side dish ng kanilang activities. Diba? Hindi pa yun ang highlight. Pero meron na silang ginagawa. So, napakahalaga po nito mga kapatid. Kaya huwag natin pababayaan. Ano pa ba ating... okay. Meron po namatay na... Lina Angeli, kilala niyo siya. Si taga-Sablayan. Si Heidi. Yung nagluluto. Yung may edad na? Yes, yung nagluluto. Namatay siya kahapon. Kahapon ng gabi. Si Heidi. So, next week, mag-special offering tayo next week. Sila Ma'am Grace? Next week, mag-special offering tayo para sa kanya. Dahil, yung pong labangan, ilang cluster ay mag-operate para po kay Annabelle. Naladala ko po ito ngayon. Kaya, cluster 1 po ay nag-operate. Kaya tayo, bilang sa cluster 1, at ating ka-cluster po ang Sablayan,
At si Heidi po ay isang active na member ng Sablayan. Siya po ay lagi nagluluto diyan sa Bethany kapag kailangan ng magluluto. Si Heidi. So, next week, mag-operate po tayo para doon. Okay? Salamat po. Tayo po lahat ay tumayo. At manalangin. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord God, our Father, sa Panginoon ay tinataas ko namin, Father God, ang iyong banal na Panginoon, Lord God, sa bagay ito, Panginoon, kami po yung kapasalamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, Lord God, na nagdaan ng kanilang oras, Panginoon, Lord God, upang kayo purihin, Panginoon, Lord God, matuto, Panginoon, na inyong mga salita, Panginoon, Lord God, sa mga ito, Panginoon. Lord, hiling po namin, Father God, na patuloy po ninyo na guidance, Panginoon, Lord God, protection sa bawat isa, Panginoon, Lord God, sa aming po paghihiwalay, kami po inyong pong ingatan, Panginoon, Lord, Father God, ang aming po mga natutunan, narinig, Panginoon, sa kung bakit na, Panginoon, Lord God, ay may apply po namin, Panginoon, sa ating araw-araw na buhay, Panginoon, Lord God. Patuloy mo kami i-remind, Panginoon, Lord God, na panatigin ang aming faith, Panginoon, aming hope, at higit sa lahat, Panginoon, Lord God, ang aming love, Father God, sa aming pong bawat isa, Panginoon, Lord God. Hiniling namin, Panginoon, na gabayin niyo po kayo, Father God, sa aming pansamantalang paghihiwalay, Panginoon. Gabayin niyo po kami ng kating kami nagligtas, Father God, sa aming pong mga tahanan, Panginoon, Lord God. Lord, hihiling po namin patuloy po na guidance sa buong linggo, Panginoon. Gabayin niyo po kami, Father God. Gabayin niyo po kami, Lord God, na patience, self-control, Panginoon, Lord God, love sa bawat isa, Panginoon, Lord God, na aming pong ginagawa. Patuloy ng wisdom, Father God, at gabay, Panginoon, Lord God, sa aming mga decisions sa araw-araw, Panginoon. Lord, hihiling niyo po namin, Father God, na aming pag-iwalay, Panginoon, Lord God, ay manatili, Father God, ang aming pong excitement, Panginoon, Lord God, na ikay purihin, Panginoon, Lord God, sa aming mga araw-araw na buhay, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa mga sa pangalan ng Jesus, aming Diyos, Karapaligtas. Amen. Hindi po natin ang Dulcinea. Tanggapin po natin ang pagpapala mula sa ating Panginoon sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo na walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalulatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa magitan ni Jesucristo na Panginoon natin sa Kanyang kalulatian, kadakilaan, kapangyarihan at kagalakan mula pa noon ngayon at magpakailanman. Amen. God bless everyone.